Dahil sa hindi ako nakatulog nung kinagabihan na hiwalayan niya ako at nakita kong mag-uumaga na ay pumunta ako sa McDo na palagi mong kinakainan. Kasi yun lang ang 24 hours na bukas na malapit sa akin. Nung araw na yun, nakaupo ako sa opposite side mo. Kitang-kita ko kung paano ipakilala sa iyo ni Andy ang partner niya. Nakita ko din kung paano ka nasaktan. At naalala ko yung panahong katulad mo ko. Yung halos walang nagmamahal. Ang sabi ni Rowell at umakbay siya sa akin. Maya-maya pa ay nagpatuloy na siya. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko lumaban para sa mga kagaya ko. Sa mga kagaya mo na iniwan ng mga mahal nila. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital para magpa-check up at doon ko na din napiling magpa-chemotherapy. Tuesday kita nakita nun, kaya tuwing Tuesday, pumupunta ako doon at umuupo sa pwesto mo. Umaasa kasi ako na makikita kita ulit dahil alam ko na doon ka pupunta sa spot mo. 3 Tuesday na di kita nakita at ang ika-4 ay yung araw na nakita mo ko. At yun din ang sinet namin na date para simulan ng treatment sa akin. Kaya ako natatandaan mo, iningitiin kita kasi masaya ako sa nakita kita ulit. Inanahan ako nung makita kita. Kaya binagay ko yung table para sa maglola. Para makilala kita. Ang sabi ni Roel sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko sa kanya. Na-realize ko na maaring matagal ko na palang mahal si Roel. Pero hindi ko naiisip dahil takot ako na mauwi ito sa wala. Pwede akong maging bye para sa'yo. Walang problema sa akin yun kasi mahal kita. Pero ayokong masaktan ka dahil ang sa mamamatay din naman ako. At ako, ayokong iwan ka mag-isa. Pagkatapos naiyak na si Roel. I'm pretending that I'm strong. Kasi nandyan ka sa tabi ko palagi. But the truth is, I'm weak. Can you stand by me until I'm gone? Maranasan ko man lang na mahalin ng tulad mo, masaya na ako. Pwede ba yun, Matt? Ang sabi niya sa akin at naiyak na din ako. I will always. I promise. At niyakap ko si Roel. Doon ay nalaman ko na matagal na pala naming mahal ang isa't isa. At pwede palang magmahalan ng dalawang tao kahit na hindi sila pumapasok sa isang relasyon. Simula noon ay nanatili akong kaibigan sa kanya sa lahat ng oras. Nakapag-celebrate pa kami ng Pasko ni Ruel at New Year. Dito ay tinudo na lahat ni Ruel ang mga makakapagpasaya sa kanya. Baka daw kasi yun na ang huling Pasko niya at New Year na palagi ko namang kinokontra para mas lalong lumakas ang loob niya na lumaban. Ilang buwan din kaming hindi nag-usap ni Andy matapos ang nangyari sa amin. Sa pag-uugyok niya sa akin ni Ruel ay naayos din namin ni Andy ang lahat. Dali akong napatawad si Andy at bumalik sa dati ang pagkakaibigan namin. Siguro ay ganun talaga pag totoong nagpapatawad ka. Nabubura ang lahat ng hindi magandang mangyayari at bumabalik sa dating lahat.
Matapos ang huling chemotherapy ni Ruel, ay lumabas na ang resulta ng laboratory test niya. Hindi nag-improve ang kondisyon niya at mas lalong lumala pa ito. Dito ay sinamahan ko siya habang sinasabi niya sa pamilya niya through phone na may sakit siya. Binigyan ko siya ng lakas na loob dahil sa kailangan niya itong sabihin na. Hindi na din siya sa unit namin na-admit dahil sa ibang hospital na siya. Dahil nga mas naging intensive ang treatment na sa kanya. Nag-file ako ng leave at ako ang naging companion niya sa hospital dahil wala pa siyang kasama noon dahil pauwi pa lang ng Pilipinas ang ate niya at ang mami at daddy niya. Dito ay mas napansin ko ang unti-unting paghina ng katawan niya at ilang pagbabago dito. Hindi na ako tinutubuan ng buhok. Di ba, Matt? Ang tanong niya sa akin. Epekto ito ng chemotherapy niya. Pero dahil sa gusto kong mapalakas ang loob niya, puro positive lang ang sagot ko sa kanya. Dati naman bagay sa iyo ang kalbo ang sagot ko sa kanya. Sinisave ko kasi yun. At saka dati hindi na din ako tinutubuan ng balbas at bigote. Ang sabi niya habang nakatingin siya sa salamin. Babalik din yan. Kaya ikaw ang magpalakas para bumalik na sa normal yung mga buhok mo. Ang biro ko sa kanya at nginitian niya ako. Nung araw din na yon, ay dumating ang pamilya niya. Nagiyakan sila habang ako ay lumabas muna para bigyan sila ng pribadong pagkakataon. Habang ako ay nakaupo sa bench, nilapitan ako ng ate niya, pati na din ng parents niya at nagpakilala ko sa kanila. Masaya sila at nagpapasalamat sila sa akin dahil sa hindi ko daw iniwan si Ruel noong mga panahong kailangan niya daw ng kasama. Tinanggap nila ako na parang isang kapamilya na din. At pinayuhan nila ako na huwag ipakita kay Ruel na umiiyak sila. At ito ay para hindi siya panghinaan ng loob. Tuloy-tuloy pa din ang chemotherapy niya at mas lalo siyang nanghina. Hindi na makatayo si Ruel at naiyak ako sa tuwing sinusubukan niyang tumayo. Nagpupunta ako sa CR para umiyak dahil ayoko makita niya na pinanghihinaan ako ng loob. Nang malapit na ang birthday niya, sinabi ko sa pamilya na celebrate ito sa McDo na parang isang kiddie party. Dahil sa ito daw yung hindi niya naranasan nung bata pa siya. Sinit namin ng mabuti ito at nag-out on pass kami sa ospital. Kinontak ng ate niya ang mga kaibigan nito at ipinaalam ang lahat ng detalye sa birthday party niya sa McDo. Nang araw ng birthday niya ay pinagsuot namin siya ng jumpers na parang isa itong bata. Natuwa siya dito at mas lalo siyang natuwa nung nagpunta na kami sa McDo. Ang inakala niyang simpleng dinner ay isang kiddie party pala. Kahit na nasa wheelchair siya ay masayang-masaya siya sa nakita at makasama ang halos lahat ng mga kaibigan niya. Bago yun ay orient na ang mga kaibigan niya na huwag iiyak sa harap ni Ruel. Masayang-masaya si Ruel nang magsimula na ang games at pati na din ang mga kaibigan niya. Walang bakas ng kalungkutan ng araw na yon. Kahit na nakita ko yung ibang kaibigan niya na umiiyak sa labas, ay hindi naramdaman ni Ruel na may halong lungkot ang malamang na huling birthday na niya. Nang makabalik kami sa ospital, natulog ng masaya si Ruel. At alam ko na natupad ang isa niyang pangarap
nung bata pa siya. At ang importante ay napasaya namin siya. Natapos na ang leave ko at bumalik na ako sa ospital. Panatag ang loob ko dahil sa nandyan na ang pamilya niya. Pagbalik ko ay naging borrowed staff ako sa intensive care unit sa loob ng 2 linggo. Pinauwi na din si Ruel noon dahil sa may laboratory test siya ulit at hindi pa man siya magki-chemotherapy. Hinayaan ko muna siya na maglaan ng panahon para sa pamilya niya. Bumibisita ako sa tuwing ipapasundo ako ng pamilya niya. Ayoko kasi na makagulo sa panahong magkakasama sila ng pamilya. Tuesday yun at mabigat ang pakiramdam ko pagpasok sa ospital. Hindi ako mapakali sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Kinalma ko lang ang sarili ko dahil sa wala namang dapat ipag-alala. Naisip ko si Ruel pero nung tumawag ako sa kanila, maayos naman daw ito at nakausap ko pa siya at pinaalalahanan akong kumain on time dahil yun ang madalas na hindi ko na magawa dahil sa workload. Na makausap ko siya ay kumalma na ako. Dahil mababa ang senso sa ICU, ay walang naka-assign sa akin na pasyente. Mga 4 na oras ang lumipas ay tinawagan ako na may admit daw. Nanda ko na ang kama dahil ipapasok na ang pasyente. Nang pumasok ang stretcher ay nagulat ako na si Ruel ang nakahiga doon at walang malay. May tubo na siya sa bibig at nire-resuscitate na. Sobrang nanghina ako sa nakita ko at natulala ako. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Pero nang makita ko ang panggal na niregalo ko kay Ruel na suot niya, bumalik ako sa katinuan. Naalala ko ang 2 kamay sa sports band na magkahawak na parang sinasabi sa akin na huwag akong bibitiw kay Ruel. Sa isang iglap ay ako na ang nag-CPR sa kanya. Ruel, don't let go. Nagsabi ko sa kanya. Tinignan ako ng mga kasamaan ko nung sabihin ko yon. Magulo pa din ang tracing sa ECG at tuloy pa din ang pagbibigay ng oxygen direkta sa baga niya. Lumaban ka, Ruel. Don't do this to me. Ang naiiyak kong sinabi kay Ruel habang nag-CPR sa kanya. Maya-maya pa ay nag-flatline na ang ECG at kinuryente na ang puso niya. Naiyak na ako at inakay na ako ng mga kasamaan ko papalayo. Makalipas ang 5 taon, masaya kong tinitignan ang mga picture namin ni Ruel noong mga panahong una kaming nagkakilala habang nakaupo sa paborito kong spot sa McDo. Nung panahong parang uhaw ko sa pagmamahal. Hindi ko noon inaasahan na makakahanap ako ng pagmamahal sa isang lugar na hindi pangkaraniwan. Sa taong hindi pangkaraniwan at sa pagkakataong hindi pangkaraniwan. Masaya ako na nakilala ko ang tulad ni Ruel na nagbigay ng kakaibang pagmamahal sa akin. Yung pagmamahal na hindi kinakaya, hindi pinilit, at yung pagmamahal na totoo. Siya yung tunay na meron din na taong nakalaan sa mga kagaya ko.
na halos siya reject when it comes to love. Maya-maya pa ay may lumapit sa akin. Kanina ka pa? Sabi niya sa akin. Hindi naman, sakto lang. Naaliw ako sa mga pictures na to. Lagi ako napapangiti pag nakikita ko to. Ang sabi ko sa kanya, patingin nga. Siyempre, mga picture natin to eh. Talagang mapapangiti ka. Ang sabi sa akin ni Ruel at napatawa kaming dalawa. May naalala ka sa date ngayon? Ang tanong sa akin ni Ruel. Oo naman, the day you almost died. Sabi ko sa kanya. Katulad ng kwento ko sa'yo dati, narinig ko ang boses mo kaya lumaban ako. Ang sabi ni Ruel sa akin at nginitaan niya ako. Naalala ko nung halos mamatay si Ruel nung oras na yon. Imalang nag-revive siya matapos kuryentehin ang puso niya. Hindi na ako nag-off sa duty noon dahil sa gusto ko ay ako ang mag-alaga sa kanya. Araw-araw kong kinakausap si Ruel kahit na wala siyang malay at kada araw ay nag-i-improve ang kondisyon niya. Makalipas ang 2 linggo ay nagkaroon siya ng malay at tinanggal na siya sa respirator. Himala na mabilis ang improvement ni Ruel na kahit ang mga doktor ay hindi makapaniwala. Makalipas ang 3 buwan ay inilipat na siya sa area namin na doon ay tuloy-tuloy ang improvements niya. In 10 months, halos na-regain na niya ang lahat ng normal functions niya. Tuloy pa din ang paggamot sa cancer niya. Matapos yun ay kumanda na ang resulta hanggang sa umabot ito ng 2 taon at himalang naging totally cleared na siya sa cancer. Simula noon ay nangako si Ruel na tutulungan niya yung mga batang may cancer at maglalaan siya ng donations kada buwan dahil alam niya na ito ay pinagdaanan nila at kung gaano kahirap ito. Everything is set para sa flight natin bukas. Ang sabi ni Ruel sa akin. Natuwa ako sa hinanda niya at niyakap ko siya. Thank you and I love you. Ang sabi ko sa kanya. Umiti si Ruel at may inabot siya sa bulsa niya at sinabi niyang, all I can say is thank you very much kasi hindi ka nag-give up sa akin. And of course, I love you very much. At isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya. Kung tatanungin ba kita kung papayag ka na magpakasal sa akin, will you say yes? Ang tanong sa akin ni Ruel at tiningnan niya kung anong magiging sagot ko. Tinitigan ko siyang mabuti at isang matamis na ngiti ang sinagot ko sa kanya.